Sabado, 12, mansyon ng mga tuazon isinama ako ni Gray dito Manila. Nung punatahan niya ako sa school at ayaw kong pumayag sa pakiusap niya, ay dumiretso siya sa bahay at kinausap si tatay na agad namang pumayag sa hiling niya. Hindi pa man nakakausap ni Gray ang mga magulang ko, ay alam ko nang ganun ang magiging resulta. May dahilan sina ni Itay kung bakit hindi nahirapan si Gray na mapapayag sila. Pagbaba pa lang namin ng sasakyan, napansin ko na agad kung gaano kalaki at kaganda ang bahay ng mga magulang ni Gray. Ay, hindi pala bahay. Palasyo yata to, dahil pagbukas pa lang ng gate ay sasalubong na agad sayo ang napakalawak at napakagandang landscaping. At ang mismong bahay ay napaka-elegante na parang yung mga nakikita mo sa mga pelikula ng mga bahay ng mga mayayamang bida. Ilang beses na akong nakapasok sa mansion ni na Don Antonio at Doña Agatha. Pero masasabi kong higit na magarbo itong bahay ng parents ni Gray. Yung bahay kasi ng mga Rufino, kahit mansion ay mararamdaman nung komportable ka, parang personality ni Doña Agatha. Elegante pero napaka-warm ng personality niya. Itong bahay na ito na tinitingnan ko ngayon, ramdam ko na agad na matatayog ang mga nakatira, yung mga tipong mahirap abutin. Habang naglalakad papasok, hawak ni Gray ang kamay ko, at ang kabilang kamay naman niya ay buhat ang backpack ko na damit lang ang laman. Hindi ko maiwasang magulat, hindi lang dahil sa laki ng bahay, kundi sa kung paano estimahin ng mga naka-uniformeng mga kasambahay si Gray nang makita nila kami sa bukana ng bahay. Nagkukumahog silang lumapit para kunin ang bag ko na hawak ni Gray. "Sir, kami na po ang magdadala niyan," magalang na sabi ng isa sa kanila at nakahanda nang tanggapin ang bag. Napataas naman ang kilay ko. Grabe, para backpack lang, nagkakagulo na sila. Ang nila ha. Balak pa talaga nilang agawan si Gray, ang laki ng katawan ng mokong na to. Hindi ko tuloy mapigilang hindi magsalita. "Relax, puro lumang panty lang naman ang laman yan natatawa kong sabi sa kanila. Sabay-sabay tuloy silang napatingin sa akin nang marinig ang sinabi ko. Nagsalita si Gray kaya bumalik sa kanya ang tingin ng mga ito. "It's okay," tipid na sabi ni Gray sa mga kasambahay na sinusubukang kunin ang bag sa kanya. Mabilis naman na umatras ang mga ito at iniwan na kami, mukhang bumalik na sa kanilang trabaho. Habang naglalakad kami ni Gray ay wala sa sariling napatingin ako sa kanya. Parang wala lang sa kanya yung eksena karnina ng mga kasambahay nila, para bang baliwala lang dito at hindi na nagugulat sa mga ganun klaseng trato sa kanya. Kulang na nga lang ay tawagin siyang i-master, kagaya sa mga drama. Napapailing na lang ako habang iniisip yun. So, tunay pala ang napapanood ko sa mga drama na may mga ganitong crazy rich families. Kahit minsan kasi ay hindi ko nakita ang ganitong eksena sa mga Rufino. Tahimik kaming naglakad sa malawak na hallway papunta sa pangalawang palapag ng bahay, habang palingalinga ako sa paligid dahil sa mga mamahaling gamit na nakikita ko, mula sahig hanggang kisam. Huminto si Gray sa harap ng isang pinto. Binitawan niya ang kamay ko para buksan ang pintuan ng silid at nilingon ako. "Magpahinga ka muna dito," sabi niya sa akin. Dire-diretso siya sa loob at huminto sa tapat ng higaan para dun ilagay ang backpack ko. Sumunod na rin ako at pumasok sa loob ng silid. Mas lalo pa akong nagulat nang makita ang loob nito, mas malaki pa ito sa salas ng bahay namin. Pakiramdam ko nga ay nasa hotel ako ngayon. Nakita kong naglakad si Gray palapit sa bintana. "Maganda ang view rito kaya makakapag-relax ka," anito at hinawi ang kurtina. Tumambad sa paningin ko ang malawak na garden sa labas. "Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa'kin," patuloy ni Gray. Nakatalikod siya sa akin, nakapamiwang ito at nakatanaw sa labas. Alam kong may kaya sila, yun ang narinig ko sa usapan ng mga kaibigan niya nung nasa reunion nila ako, pero hindi ko naman sukat akalaing ganito pala sila kayaman. Kahit naman nasa itsura niya na hindi siya mukhang ordinaryo, hindi pa rin ako makapaniwala na hindi siya mukhang ordinaryo, hindi pa rin ako makapaniwala na ang layo pala talaga ng agwat ng buhay niya sa akin. Nakakapagtaka lang na natsyatsaga itong magtrabaho bilang ordinaryong doktor, mukhang kayang-kaya naman pala nitong bumili ng sarili hospital. Hindi ko tuloy mapigilang titigan siya. Nakakagulat lang dahil tuwing magkikita kami, ay may bago akong natutuklasan tungkol sa kanya. Magpapadala ako ng pagkain kung gutom ka na, anito at biglang lumingon sa akin. Huling-huli niya natitig ako sa kanya, kaya napahinto ito sa pagsasalita at biglang umangat ang sulok ng labi niya. "May problema ba?"
Baka matunaw naman ako niyan, sabi nito na may himig pagbibiro. Napaigtad ako at inalis ang tingin sa kanya. Ha? Wala. Ang yaman niyo pala, sagot ko at biglang nasabi ang tumatakbo sa isip ko. Umiti si Gray at humakbang palapit sa akin. Tumingala ako sa kanya dahil hanggang dibdib lang niya ako. Sabi ko naman sa'yo, walang sinabi sa akin ang Jeff mo, anito nang makalapit na siya sa akin. Labas sa ilong na natawa ako dahil sa huling sinabi niya. Umatras ako ng bahagya dahil sobrang lapit na niya. Amoy na amoy ko tuloy ang kulog na gamit niya. Nanghihinayang lang ako no. Sana pala, hindi lang 4 milyon ang siningil ko sa'yo, sabi ko sa kanya. Mahina siyang tumawa at kitang-kita ko ang kanyang pantay-pantay at mapuputing ngipin nang ngumiti siya sa akin. Hinay-hinay lang mabilis kang yayaman yan, anito sabay pitik sa noo ko. Tumalikod na ito palapit sa may pintuan habang ako naman ay napahawak sa noo ko na kumati dahil sa pitik niya. Matulog ka na para hindi ka antukin mamaya. Gigising na lang kita, anito bago siya tuluyang lumabas ng silid. Ang gaan ng pakiramdam ko habang unti-unti akong nagising mula sa mahimbing na tulog. Nang maramdaman ko ang kakaibang lambot ng kama ay naalala ko agad na nasa ibang bahay nga pala ako ngayon. Ang sarap talaga kapag mamahalin ang kutson tapos naaamoy ko pa ang hangin na galing sa air conditioner, kaya ang sarap mamaluktot. Ilang segundo rin ako sa ganitong posisyon. Minsan lang ito, sasamantalahin ko na. Kahit naman nakapag-asawa na si ate ng mayaman, at kahit ilang beses pa na inalok ni Kuya Andrew ang aking mga magulang na ipapaayos at palalakihin nito ang bahay namin, ay tinanggihan lang yun ng mga magulang ko. Unti-unti kong iminumulat ang aking mga mata habang ninanamnam ang sarap ng pakiramdam na mahiga sa kama ng mayayaman. Mag-iinat pa sana ako nang mapansin kong hindi ako nag-iisa sa loob kwarto. Nakaupo sa gilid ng kama si Gray, nakayuko ito at abala sa kanyang binabasa, nakatagilid siya, kaya lutang ang matigas at kwadradong hugis ng kanyang panga. Nakatupi ang manggas ng kanyang nagusot na long sleeves hanggang siko, kaya bahagyang nakalitaw ang namumutok niyang braso. Ang unfair lang talaga minsan ng buhay, dahil ako, bagong ligo na, mukha pa ring mabaho. Pero siya, magulo na ang buhok at ang suot nito, pero bakit ganun, mukha pa rin siyang mabango. At saka, bakit parang hindi naman pala siya ganun katanda sa paningin ko? Kita kong dahan-dahan niyang hinagod at hinilot ang kanyang bato. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang inuunat ang liig, saka marahang pinaikot ang ulo. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata ay saktong sa akin siya nakaharap, kaya nakita niyang gising na ako. Gising ka na pala, anito na parang hindi man lang nagulat, saka inalis-arig pagkakahawak sa kanyang bato. Dali-dali akong bumalikwas at naupo. Anong ginagawa mo rito? Mabilis na tanong ko sa kanya. Gigisingin na sana kita mga 5 minutes from now, pero hindi na pala kailangan, paliwanag nito. Bigla tuloy akong kinabahan nang may maalala ako. Kanina ka pa, nag-aalalang tanong ko sa kanya. Bahagyang tumango si Gray. Wala kang narinig, curious na tanong ko sa kanya. Kumunot ang noo nito at pagkway umiling, kaya nakahinga ako ng maluwag. Ang sabi kasi ni na tatay at ate ay umuutot daw ako kapag natutulog. Hindi ko alam kung totoo pero nakakahiya naman kung narinig yun ni Gray habang tulog ako. Inis kong inalis ang kumot sa katawan ko at padabog na tumayo sa gilid ng kama. Sa susunod kasi, huwag kang basta pumapasok sa silid ng may silid, asik ko sa kanya. Nagulat si Gray sa ikinilos ko at napatitig sa akin saka nagsalita. Well, I don't usually step into someone else's room, but this room happens to be mine. It's Eva's second room/office, baliwalang sabi nito. Napamulagat ako dahil sa narinig. Abat, parang nga pala yung katwiran mo eh. Kahit paga. Basta next time kumatok ka muna, nakapamiwang kong sabi. Paano kung ayaw ko, naghahamong tanong nito. Magbabayad ka, 5,000, mabilis kong sagot. Alam ko namang kahit pigilan ko siya, gagawin pa rin niya ang gusto niya. Kung sa bahay nga namin nagagawa niya ang gusto niya, dito pa kaya, teritoryo niya ito. Kaya mabuti pang pagkakitaan ko na lang. Mahinang natawa si Gray sa katumayo. Kiyathe, mamumulubi talaga ako kapag ikaw ang napangasawa ko. Anito habang inaayos ang tupi ng kanyang sleeves, nakangiti pa rin at umiling-iling pagkakakong napatawa. Mas mahal ang presyo ko kung kasal na ang inaalok mo. Kaya wag mo nang itanong kung magkano at baka maiyak ka pa, sabi ko sa kanya.
Really, ha, Anito? Really? Ha, tugon ko. Tumingin muna siya sa akin at saka napailing na lang isige na, maligo ka na para makapag-ready ka na. Nagugutom ka ba? Tanong ni Gray. Umiling ako. Doon na lang ako kakain sa pupuntahan natin, sagot ko. Ganun naman talaga kapag pumupunta ako sa mga handaan. Hindi ako kumakain maghapon para doon na lang ako kakain ng todo sa party. Narinig kong natawa si Gray dahil sa sinabi ko. Hindi yun birthday party na dadayuhin mo ng kain. Anito na hindi mawala-wala ang malawak ng ngiti sa labi. Basta, doon na lang ako kakain mamaya, di pa naman ako masyadong gutom git ko sa kanya. Okay, bahala ka, kibit balikat na Anito at lumabas na ng silid. Dali-dali akong lumapit sa pintuan upang isarado yun at saka inilok. Pagkatapos ay nagtungo ako sa banyo para maligo. Ang tagal ko pangang naligo dahil sa ganda ng shower. Lahat talaga sa bahay na tubongga. Tapos ang sarap ng tubig, maligamgam. Ilang minuto rin bago ako natapos sa panliligo. Nakalimutan kong magdala ng kahit ano pagpasok ko dito sa banyo, pero kumpleto naman sila sa toiletry. Kaya hindi ko na binalikan ang bag ko na nasa kama para kunin ang toothbrush ko, dahil meron na dito sa banyo. Matapos kong magpatuyo ng katawan ay nagtapis ako ng towel at saka lumabas na. Napatili ako nang makita si Gray na nakatayo sa may bintana, kaya hindi ko agad siya napansin. Dali-dali niya akong nilapitan para takpan ang bibig ko. Huwag kang maingay. Baka kung anong isipin ng mga tao sa labas, saway nito sa akin habang nakaharang pa rin ang palad niya sa bibig ko. Sa inis ay kinagat ko yun, hindi kasi ako makahinga. Ang higpit kasi ng hawak niya. Aw, daing ni Gray kaya napakalas siya sa akin nang wala sa oras. Nakita ko pang hinihipan nito ang kamay niya na kinagat ko. Mabilis ako tumakbo pabalik sa banyo. Nakakainis siya, buti na lang pala at nagtawel ako. Pero kahit na, nakita pa rin niya ang cleavage ko. Inis kong isinuot ulit yung damit na suot ko kanina bago maligo kahit marumi na. Wala naman kasi akong ibang pamalit dito sa banyo dahil nasa kama pa ang bag ko. Nang makapagsuot ng damit ay muli akong bumalik sa silid. Nandun pa rin si Gray at masamang nakatingin sa akin. Tinapunan ko rin siya ng masamang tingin. Kita kong hinihilot pa niya ang kanyang kamay. Siguro ay nasaktan talaga siya sa kagat ko, medyo napadiin kasi. Di ba sabi ko, bawal pumasok nang hindi ko makatok. 15,000, bayaran mo ko, mataray kong sabi habang nakalahad ang isang palad ko. Anong 15? 5 lang ang usapan natin, angal ni Gray. Halata sa himig ng boses nito ang pagpipigil ng inis. Nakita mo kasi yung 2 bundok ng Sierra Madre ko, kaya additional isa 0,000. Tig-5 sila, palatak ko sa kanya, na ikinatawa niya. Bakit, may makikita ba dyan? Parang wala naman pa ang aasar nito. Hoy manyak, baka pag nakita mo to, malunod ka, nakapamiwang kong sabi sa kanya. Biglang naningkit ang mga mata ni Gray at umangat ang sulok ng labi niya. Oh, really, tumaas ang kilay nito. Pagkuway nagsalita ulit habang naniningkit ang mga mata. Sige nga, patingin niya, hamon nito sa akin sa malalim na boses at sinabayan pa ng pilyong ngiti. Napamulagat ako dahil sa sinabi niya. Alam ko namang hindi ako flat at kayang-kaya ko yung patunayan, pero alangan naman na ipakita ko yun sa kanya. Baliw ba siya? Tumitik sa akin si Gray at naghahamon ang tingin nito. Tumaas ulit ang kilay niya na tila naghihintay sa susunod kong gagawin. Pagkatapos ay malagkit itong tumitig sa tapat ng dibdib ko. Kinilabutan ako at tumaas ang aking mga balahibo sa paraan ng pagtitig niya. Nang umangat ang kanyang tingin sa aking mukha, ay kitang-kita niya ang aking pamumula. At nang hindi ako makasagot ay malakas itong tumawa. Ano? Wala ka pala eh. Wala akong balak ipakita sa kanya ang 2 bundok ng Sierra Madre ko. Ano ako, hilo? This time, mukhang panalo siya pero ayokong patagalin ang victory niya. Kailan ba tayo aalis? Pag-iba ko ng usapan dahil mukhang naisahan ako ni Gray ngayon. Tumigil ito sa pagtawa saka sinagot ang tanong ko. Malapit nang gumabi. Kung wala ka talagang balak kumain, mag-ready ka. Pupuntahan ka dito ng mga mag-aayos sa'yo, Anito. Nagtataka akong tumingin sa kanya. Anong mag-aayos ang pinagsasasabi niya? Kaya ko na ang sarili ko.
Hindi ka na sana tumawag pa ng tatanggi pa sana ako, pero pinutol na agad niya ang sasabihin ko. Anong kaya? Ilang beses na akong nakarating sa bahay niyo, ni hindi kita nakitang nagsuklay. Corporate ball ang pupuntahan natin, hindi pwedeng ganyan ang itsura mo, nakangiwing anito. Natahimik ako dahil totoo naman ang sinabi niya. Yan ang isususot no, saad ni Gray sabay turo sa kama, pero hindi ko yun nilingon. Don't bother, may dala akong gown, alam ko naman kung ano yung bono. Hindi naman ako ganun ka-ignorante, pairap na sabi ko. Patingin nga ng dala mo, anito na parang diskumpiyado. Nakita mo na yun. Yung suot ko nung debut ko, proud na sabi ko. Ang ganda kaya nun. Para akong princess dun. Narinig ko na lang na biglang tumawa si Gray. Wag yun, sobrang ganda nun, anito pero sarkastiko ang pagkakasabi. Naglakad ito palapit sa kama. Ito ang isuot mo, wag matigas ang ulo o kung ayaw mong hindi ko nabayaran ang 15,000 mo. Saad nito at itinuro ang gown na nasa ibabaw ng kama na ngayon ko lang pinagtuunan ng pansin. Dahil natuon ang atensyon ko kanina sa inis ko sa kanya. Nang tingnan ko ang ibabaw ng kama ay nakita ko rin na may ladies, shoes, jewelry at purse pa pala bukod sa gown. Ang ganda, hindi ko tuloy mapigilang mapahanga sa gown at ibang gamit na mukhang mamahalin. Akin na bang lahat ng iyan pagkatapos? Tanong ko sa kanya na hindi makapaniwala. Siyempre, hindi naman ako nagsusuot niyan, tugon ni Gray. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa narinig, dali-dali akong lumapit sa kama at kinuha ang kwintas at hikaw. Pati itong mga alahas, gulat na tanong ko sa kanya. Pagak na natawa si Gray. Bakit, ibebenta mo, sarkastikong tanong nito. Hindi no, mabilis kong sagot. Good. Hindi ka pa pala ganong kalala, anito at tumalikod na. Bakit ko naman ibebenta agad? 2 years from now, hindi lang triple ang bentahan nito, paliwanag ko sa kanya. Nakita ko na lang na umiiling-iling si Gray palabas ng pintuan. Maya-maya pa ay pumasok na ang mag-aayos sa akin, 2 sila. Bukod sa make-up ay inayusan din nila ang buhok ko. Hinintay nilang isuot ko ang gown para masigurong ayos na ang lahat bago sila umalis. Nag-impact na ang mga ito nang sa tingin nila ay wala ng problema. Pagkatapos ay nagpaalam na sila sa akin. Narinig ko pang nagpaalam sila kay Gray sa labas ng silid kung saan nila ito nakasalubong. Thank you, narinig kong sabi ni Gray sa kanila. Nang marinig ko ang mga yabag niya dito sa loob ng silid ay hinarap ko siya para ipakita ang itsura ko kung approved na sa kanya. Ayos ba? Nakangiti kong tanong sa kanya habang naglalakad ito palapit sa akin. Satisfied ako kasi nung tumingin ako sa salamin kanina, gandang-ganda ako sa sarili ko. Mas maganda kasi itong gown na to kaysa gown na suot ko sa debut ko. Huminto si Gray at walang imik na pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ko. Hinintay ko kung ano ang magiging reaksyon niya, kaso ang tagal niyang sumagot kaya nainip na ako. Lumapit na lang ako sa kama para kunin ang purse na kasama sa mga ibinigay ni Gray. Pagkuway muli ko siyang hinarap. Tara na at nang makakain na. Malawak ang ngiting sabi ko sa kanya na hanggang ngayon ay nakatingin lang sa akin. Saka pa lang siya kumilos nang marinig ang boses ko at naglakad palapit sa akin. Habang naglalakad siya ay hindi ko mapigilang humanga sa kanya. Ang gwapo kasi niya sa suot nitong itim na tuksedo. Bagay na bagay sa kanya ang suot niya, tapos ang bango-bango pa niya. Napangiti ako nang iabot niya sa akin ang braso niya para dun ako humawak. Inalalayan niya ako habang naglalakad kami sa hallway hanggang sa makababa kami ng hagdan. Napahinto kami sa paglalakad nang may marinig kaming malakas na boses ng isang babae. Grayson, what's the meaning of this? Sabay kami ni Gray na napatingin sa nagsalita. Mom, mabilis na tugon ni Gray. Mukhang kadarating lang ng ina niya dahil may hawak pa itong bag na mamahalin at bihis na bihis. Katabi nito si Danica na napakatalim na agad ang tingin sa akin. Siya yung babaeng kasama nila nung ipakilala ako ni Gray sa parents niya. Nakagown din ito, mukhang ayos na ayos din at napakaganda. Saan naman kaya lakad nito? Saan ka pupunta at bakit kasama mo siya? Nakataas ang kilay ng ina ni Gray at pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Wow, may attitude talaga si Simder, sa isip-isip ko. Mukhang makakapanood pa yata ako ng matinding live drama ngayon. Mom, you know the corporate ball is tonight, right? Gigi is date, mahinahong paliwanag ni Gray sa kanyang ina. Tumango-tango naman ako bilang pagsang,
ayon kay Gray at tumingin sa dalawang babae. Kitang-kita ko ang reaksyon ng ina ni Gray na napasinghap at napahawak sa kanyang dibdib na parang tinamaan ng bala habang nanlalaki ang mga mata sa sobrang pagkagimbal. Para tuloy gusto kong sumigaw ng teacut. Oh my God! Son, ilang oras na nag-ayos si Danica para samahan ka lang sa ball. Nakahawak pa rin ito sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay humarap ito kay Nika at hinawakan ang babae sa kamay nito. I'm so sorry Danica, this is all misunderstanding. Don't worry, hindi ako papayag na aalis ang anak ko na hindi ikaw ang kasama niya, nag-aalala nitong sabi kay Danica. Umiti naman ang babae dito ng may buong pangunawa. Habang pinapanood ko ang dalawang bidang babae, ang mean si Mrs. Tuazon at Danica, bigla na lang akong napaigtad nang maramdaman ko ang paghawak ni Gray sa aking kamay. Dire-diretso itong naglakad kaya napasunod na lang ako sa kanya. Grayson, tawag ni Mrs. Tuazon. Pero parang walang naririnig si Gray at tuloy-tuloy lang sa paglalakad habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa aking kamay. Uy, tinatawag ka ng nanay mo, bulong ko habang nakatingala sa kanya. Don't mind them, anito at tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Hindi pa kami nakakarating sa may pintuan ay bumukas na ito at niluwal nun ang ama ni Gray kaya nahinto kami sa paglalakad. Oh honey, I'm glad you are home, narinig kong sabi ni Mrs. Tuazon na parang nakahinga ng maluwag nagmamadali itong lumapit sa asawa habang kasunod pa rin niya si Danica. Tito, I'm glad you're here, ani Danica. Sa himig ng boses nito ay para siyang nakakita ng superhero. Kumunot ang noo ng ni Chairman Tuazon at inikot ang tingin sa aming lahat. Dumako ang tingin niya sa akin kaya ngumiti ako. Hipo, bati ko sabay kaway sa kanya. Biglang nagsalita si Mrs. Tuazon kaya napunta dun ang atensyon ng chairman. Hon, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ng anak mo at isinama na naman niya ang babaeng yan. Nagsusumbong na ani Mrs. Tuazon sa asawa, pagkuha ay kay Gray naman ito humarap. Anak, akala ko ba na pag-usapan na natin ito? Tutol kami ng dad mo na ituloy ang pakikipagrelasyon sa babaeng yan. Si Danica ang fiancé mo at siya lang ang pakakasalan mo. Emosyonal na sambit nito kay Gray habang ang mga mata ay napuno ng lungkot at disappointment. Mom, saka na natin pag-usapan ang tungkol dyan, okay? We're already running late. We're just going to the ball. Don't make it a big deal. Mahinahong tugon ni Gray pero ramdam ko ang iritasyon sa boses nito. Mukhang nagmamadali na nga talaga itong makaalis. How about Danica? Oh my God. Ilang oras din siyang nag-ayos. Last month pa niya pinasadya ang gown niya para lang samahan ka sa ball. Huwag mong sabihin iiwanan mo siya dito. Patuloy ni Mrs. Tuazon at talagang hindi papayag na hindi isama ni Gray ang bet niyang babae para dito. Mariing napapikit si Gray at malalim na bumuntong hininga. Mom, she's still welcome to attend. Her family is invited to the event just not as in a date. Didn't invite her in the first place, katwira ni Gray. Of course, hindi mo na siya kailangang invite, she's your fiancé, for God's sake. Expected na siya dapat ang date mo tonight, salungat ni Mrs. Tuazon sa sinagot ng anak. Binalingan ni Mrs. Tuazon ang asawa na kanina pa sila pinapanood at hanggang ngayon ay tahimik lang na nakamasid. Hon, please do something. This can't be. Ano na lang ang sasabihin ng parents ni Danica? Anang ginang sabay hawak sa braso ng asawa, tila naghahanap ng kakampi. Inalis ni Chairman Tuazon ang mga mata sa asawa at dumako ang seryosong tingin kay Gray. Naramdaman kong humigpit ang pisil ni Gray sa aking kamay na parang ipinararamdam sa akin na wag akong mag-alala. Actually, hindi ako nag-aalala dahil hindi naman ako affected, bahala sila sa drama nila. Pero dahil sa nasasaksihan ko ngayon, pakiramdam ko ay nasa loob kami ng telenovela. Hindi ko lang akalaing mapapasuot ako sa ganitong sitwasyon. Nang tingnan ko ulit si Chairman Tuazon ay seryoso pa rin itong nakatingin kay Gray. Ganon din si Gray dito. Didn't tell you to bring your girlfriend to the ball, anito sa striktong boses. Hindi agad nagsalita si Gray, naghihintay lang sa kung ano pang sasabihin ng kanyang ama. Now, leave the house and take your girlfriend with you, may otoridad na wika nito. Marahang inalis ni Gray ang pagkakahawak sa aking kamay. Kaya naman napatingin ako sa kanya. Dahil matangkad siya, tiningala ko pa siya para makita ang kanyang mukha, para basahin kung anong tumatakbo sa isip niya. Huwag niyang sabihin hindi niya ako isasama.
Ano yun, may iwan ako dito mag-isa. Napaigtad ako nang maramdaman ko ang biglang pagpulupot ng kanyang kamay sa aking bewang. Yumuko siya ng bahagya para salubungin ang tingin ko. Let's go, anito at nagpatuloy sa paglalakad palapit sa pintuan kaya napasabay ako. Pero bago pa man ako nakahakbang ay nakita ko muna ang nanlalaking mga mata ni na Mrs. Tuazon at Danica, hindi mga makapaniwala sa ginawa ni Gray. Kahit nga ako ay nagulat din. Sumusunod na lang ako sa agos dahil hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa pamilyang ito na ubod ng gulo, mas magulo pa sila sa lalakaw. Grayson, bumalik ka dito, narinig kong tawag ng kanyang ina. Ngunit tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Hon, hindi mo ba pipigilan ang anak mo? Hysterical na wika ng ginang T. I'm tired. I don't have time for this. Just let him do what he wants, sagot ng chairman na parang walang pakialam. Paano si Danica? Frustrated na wika ni Mrs. Tuazon. Like your son said, her family is invited too. So, there's no reason to make a fuss. Go and ask our driver to take her to the ball. Malamig na saad ni Chairman Tuazon na dinig ko pa rin. Nagulat ako sa sinabi niya, pero mas interesado ako kung maririnig ko na naman ang favorite na line ni Mrs. Tuazon. At hindi nga ako nagkamali dahil ilang saglit lang ay nagsalita na naman ito. Oh if by God, malakas nitong bulalas. 1 week ago. I can't make it to the annual Business Summit Gala, May. Importante akong gagawin. So, I'm sending you instead, wika ni Dad. Nang ipatawag niya ako sa office niya. Sure, maikli at kampante kong sagot. Hindi naman ito ang unang beses na ako ang magsusubstitute sa kanya pagdating sa mga ganitong bagay. May konti akong nalalaman. Pero hindi ko totally gamay ang pasikot-sikot sa pamamalakad ng company ni Dad. Hindi naman yun problema dahil nandyan namnan ang kanang kamay niya na si Renz Salazar. Halos kasing edad ko lang siya pero marami na siyang nalalaman sa kumpanya dahil pagka-graduate pa. Lang nito ay nagtrabaho na agad siya kay Dad. Si Renz ang nakaagapay sa akin kapag haharap ako sa mga business partners at prospective business partners ng kumpanya. Sa mga ganitong pagkakataon ay kinakailangan ko ang tulong ni Renz. Nasa likod ko siya para bulungan ako kung sino ang mga taong kaharap namin dahil wala akong kaalalam-alam tungkol sa background nila. Dahil nasa hospital na ang buhay ko, kaya ilan lang ang kilala ko sa elite business circle na ginagalawan ni Dad. Mas focus ako sa trabaho ko bilang doktor. Hindi makakarating si Renz. He's on 2-week emergency leave. Namatay ang father niya. Isa pa, we haven't received any information about the other invited guests. We were informed that they will release the guest list on the event day kaya hindi ka rin matutulungan ng mga sekretarya ko, ani Dad. Sa sinabi niya, saka pa lang ako nag-alala. What am I supposed to do kung wala si Renz doon? Baka magmukha lang akong tanga, reklamo ko sa kanya. Sarkastikong tumawa si Dad at tinapunan ako ng matalim na tingin. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo noon pa, na iwan mo na yang pagdodoktor mo. Eventually, you'll take over a new position. Kailan mo pabalak pag-aralan ang pagpapatakbo ng kumpanya? Baka dahil sa'yo, mawala lahat ng pinaghirapan ko, mariing ani Dad. Hindi ko na lang sinagot ang sinabi niya. Ilang beses na namin usapan ang tungkol dito at wala rin naman itong pinatutunguhan. Nasanay na lang akong magbinibinihan. Kaya nga hindi ako tumututol sa pinaplano nilang engagement ko with Danica dahil kahit hindi ako kumilos ay siguradong hindi babagsak ang kumpanya kung magsasanib puwersa ang mga pamilya namin. Dahil lang naman kay Drake kaya ipinakilala kong girlfriend si Gigi. Now that Gigi is out of the picture, kay Danica pa rin ako magpapakasal para sa ikabubuti ng kumpanya ni Dad. Kapalit ng hindi niya pakikialaman ang trabaho ko bilang doktor. Make sure to bring your girlfriend with you, wika ni Dad. Girlfriend? You mean, Danica, tanong ko kay Dad. Nakita ko ang biglang pagkunot ng noo ni Dad at pagdilim ng mukha nito. Sino bang girlfriend ang ipinakilala mo sa amin? May diin-an ito. Si Gigi, Georgina. Akala ko ba si Danica ang gusto niyong pakasalan? Mas lalo pang dumilim ang mukha ni Dad at diretsyo akong tiningnan.
You made it clear to us that you're together with that girl, so don't make a fool out of me. Now, get your life together and I expect you to bring her to the gala night. That's not a request. Do you understand? Hindi agad ako nakapagsalita nang marinig ang sinabi ni Dad. Nung isang araw, matapos kong ipakilala si Gigi bilang girlfriend ko, ay halos itakwil na niya ako. Nang bumalik ako sa mansion ng gabing yun, after kong ihatid si Gigi sa bahay ni Andrew, nasa pintuan pa lang ako ay dumadagundong na ang boses ni Dad at pinaputukan na agad ako ng masasakit na salita na parang wala na akong lugar sa bahay na niya. Hindi ko makakalimutan ang tinging ibinato niya sa akin na puno ng panlilibak at direktang ipinapakita na hindi nila tanggap na isang kagaya ni Gigi ang babaeng ipapakilala ko sa kanila. Pero ngayon, gusto niyang isama ko Gigi sa corporate ball. Parang may mali. Si Dad, of all people, siya ang taong kahit kailan ay hindi papayag na malagay sa panganib ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi rin ganito kabilis magbago ang isip niya. Kapag nagdesisyon na siya, lalo na at tungkol sa kumpanya, hindi na nito basta-basta binabawi pa. Lalo na at posibleng maapektuhan nito ang matagal na nilang nilulutong plano ang ipakasal kami ni Danica. Paano na lang kung makita ni Chairman Gonzales, ang ama ni Danica, nakasama ko Gigi sa ball bilang girlfriend? Siguradong malalagay sa alanganin ang plano ni Dad na palawigin pa ang sakop ng kanyang kumpanya. Nakapagtataka na wala man lang akong mabanaag na pag-aalala sa mukha ni Dad ngayon, sa halip ay kampante ang ekspresyon niya na parang wala siyang kasunduan na. Sir, nagkaproblema ba sila ni Chairman Gonzales? Pero sa mundo ng mga negosyante, hindi uso ang pagiging emosyonal. Kahit mortal na magkaaway ay magkasundo pa rin basta negosyo na ang usapan. Kaya sigurado akong hindi ang mga Gonzales ang dahilan. Si Drake kaya? Pero si Drake na rin ang nagsabi, labas na siya sa usapan pagkatapos kong ipakilala si Gigi at hindi na siya makikialam. Sinubukan kong basahin ang mukha ni Dad pero gaya ng dati. Napakahirap basahin ang tumatakbo sa isip niya. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala. Anong gusto niyang mangyari? Patibong ba ito o may mas malalim pang dahilan na hindi ko pa nakikita? Gusto ko sanang magtanong pero alam ko namang wala akong mapapala. Hindi si Dad yung tipong magbibigay basta-basta ng sagot. Sa pagkakakilala ko sa kanya, lahat ng galaw nito ay may dahilan at yung ang inaalala ko ngayon. Hindi ko alam kung dapat ba akong mag-alala para kay Gigi. Dapat ba na hindi ko na lang siya isinama ngayon? Naputol ang aking pag-iisip sa naging usapan namin ni Dad last week. Nang marinig ko ang mahinang himig ni Gigi na tila kumakanta. Habang ako naman ay nagda-drive ng sasakyan papuntang corporate ball. Pasimple kong siyang sinulyapan sa passenger seat. May suot itong earplug at diretsyo ang tingin sa unalhan. Bahagya pang kumikibot ang kanyang mga labi habang sinasabayan kung anumang tugtog ang pinakikinggan nito ngayon na siya lang ang nakakarinig. Para siyang may sariling mundo, walang inaalala at iniisip na problema. Wala. Itong kamalay-malay na isang malaking gusot ang pinasok ko simula nang isali ko siya sa buhay ko. Sa kabila ng kainosentehan niya, hindi rin maikakaila ang malaking pagbabago sa kanya kumpara noong una ko siyang nakilala. Wala man itong masyadong pagbabago sa kanyang mga kilos at pananalita, may malaking pagbabago naman dito na mahirap baliwalain. Hindi maitatago ng suot nitong gown ang maagang pagbabago sa kurbadong hubog ng kanyang katawan, patunay na isa na talaga siyang ganap na babae. At saka ko biglang naalala, ako ang nakauna sa kanya. Biglang lumingon si Gigi sa akin. Kumunot ang noo nito saglit. Inalis niya ang tingin sa akin para tanggalin ang earplugs sa kanyang tenga. Pagkatapos ay muli niya akong tiningnan na nakataas ang magkabilang kilay. Anong ngiti mo dyan, ha? Mataray na tanong nito. Parang tigre talaga. I'm not smiling. Iniisip ko ang trabaho ko. So, mind your own business, mabilis kong sagot. Ipinilit ko ang aking ulo at muling ibinalik ang atensyon sa
Pagmamaneho. Pagdating namin sa venue, isang formal na babae ang sumalubong sa amin, isa sa mga sekretarya ni Dad. May hawak itong brown folder at formal ang ekspresyon sa mukha, tipikal na dating ng na-empleyado ng aking ama. "Good evening, sir," bati nito agad sa akin at bahagyang yumuko, bago lumingon kay Gigi. Kumulot ang noo ko nang ibigay nito ang folder kay Gigi. "This is the guest list and their information," anito sa kanya. Alinlangan yung tinanggap ni Gigi. Nagtataka rin ako kung bakit sa kanya ibinigay ang folder. "Hindi ba para sa akin dapat yan?" tanong ko sa sekretarya at naghihintay sa paliwanag niya. "Pwede naman po, pero bili ni chairman na ibigay ko daw po sa kasama nyo," sagot ng sekretary at formal itong ngumiti na parang walang mali sa ginawa. Hinablot ko ang folder mula kay Gigi. Halatang nagulat ito sa ginawa ko. Sunod ay nilingon ko ang sekretarya ni Dad. "Okay, you can go now," malanig kong sabi dito. Agad naman itong nagpaalam at saka kami iniwan. May maling nagyayari dito, sa isip-isip ko. Kaya ngayon pa lang ay parang nabubwisit na ako. Kilalang kilala ko ang aking ama. Hindi siya basta-basta magbibigay ng responsibilidad kung kani-kanino lang, lalo na kay Gigi na noong isang araw lang ay halos itinakwil na ako dahil dito. Kaya hindi nawala-wala ang matinding pagdududa ko. Baka may masam siyang binabalik kay Gigi, ang ipahiya ito sa harap ng malalaking mga negosyante, upang ipamukha na wala siyang lugar dito at hindi nababagay sa mundong ginagalawan namin. Kaya ba mas pinili ni Dad na si Gigi ang isama ko at hindi si Danica? So, ganito pala niya ipamumukha sa amin, lalo na kay Gigi ang pagtutol niya. Bigla tuloy akong nakaramdam ng pagsisisi kung bakit isinama ko pa siya dito. Hindi ko hahayaang mangyari kung anuman ang masamang balak ni Dad. Mas mabuti pang umalis na lang kami dito. Yayain ko na sana si Gigi na umalis na, pero may narinig akong tumatawag sa akin. "Dr. Tuazon. Glad to see you here." Napabuntong hininga ako bago ko lingunin ang nagsalita, si Mr. Rivera. Isa ito sa mga business partners ni Dad. Masaya itong bumati sa akin, kaya magalang ko siyang hinarap. Ipinakilala ko rin si Gigi, pero hindi ko sinabi kung sino siya. Mahirap na, baka hindi kayanin ni Gigi ang pressure kapag tinanong siya ng mga tao sa paligid. Ang simpleng pagbati ni Mr. Rivera ay nauwi sa mahabang kumustahan. Dahil doon ay napilitan akong pumasok sa loob kaya wala na talagang atrasan. Sandali pa kaming nag-usap ni Mr. Rivera at pagkatapos ay nagpaalam na ako dito. Kailangan ko pang basahin ang laman ng folder. Wala pang masyadong tao dahil medyo napaaga ang dating namin. Tamang-tama, may oras pa ako para basahin ang information ng mga nasa guest list. Naupo kami ni Gigi sa harap ng isang malaking round table. Binuksan ko ang folder at binasa kung anong nakasulat. Mga pangalan, company at mga posisyon. May naka-attach ding litrato lahat ng mga nasa listahan. Nakasulat ang brief information about their companies. Kailangan ko itong matandaan in case makasalubong ko sila mamaya, dahil mga bigating negosyante ang mga ito at konting pagkakamali ko lang ay tiyak na mahahalata agad nila. Kung nandito lang sana si Renz, wala sana akong problema. "Gray, kukuha lang ako ng makakain ha. Gutom na ko ani Gigi." Hindi man lang nito hinintay ang sagot ko at basta na lang ito umalis. Nailing ko siyang hinabol ng tingin. Ako lang itong sobrang nag-aalala para sa kanya pero siya, parang wala lang. Para talaga siyang bata na walang pakialam sa mundo. Inaakala ko pa nga nung una na mai-intimidate ito sa madaratnan namin dito sa ball pero mukhang mali ako. Masaya pa nga ito at maaliwalas ang mukha na kumukuha ng pagkain sa buffet area, na parang nasa candy store lang. Lihim akong napangiti, parang bata talaga. Muli kong ibinalik ang atensyon sa binabasa ko. Maya-maya pa ay bumalik na rin si Gigi na punong-puno ang pinggan na dala, puro cakes at desserts ang laman. "Akala ko ba gutom ka, bakit yan ang kinakain mo?" tanong ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala na ganito ang kakainin niya. "Gusto ko pakialam mo," sagot nito at naupo sa tabi ko. "Kaya pala hyper ka," sabi ko na lang. Tumahimik na ito at nang lingunin ko siya ay abala na ito sa pagsubo na parang wala ako sa tabi niya. Maya-maya pa ay nagsalita itong muli na parang sarili lang naman niya ang kinakausap. "Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Designer candy pouch. Para gummy bear lang naman pala ang laman. Akala ko pa naman kung ano na." Anito habang amazed na pinagmamasdan ang nakuha sa buffet na isang maliit na candy pouch na may logo ng isang mamahaling brand.
Magkano kaya ang candy pouch na to kapag ibinenta ko? Dapat pala marami akong kinuha, anitong nagsasalitang mag-isa. Bakit, hindi ka pa ba tapos magpayaman? Natatawa kong sabi sa kanya. Nailing na lang akong ibinalik ang atensyon sa pagbabasa. May 5 minutes na akong nagbabasa nang mawalan na ako ng gana at binitawan ang folder. Imposibleng maalala ko lahat ng nakasulat. Dito. Isang kabaliwan kung susubukan kong i-memorize ang lahat ng nakasulat dito. Alam kong matalino ako pero hindi ako genius para masaulo ang lahat ng ito sa loob ng ilang minuto lang. Out of frustration ay napalakas ang paglapag ko ng folder sa ibabaw ng table. Problema mo, takang tanong ni Gigi habang ganadong kumakain. Nang mapansin ang ginawa ko. That's right, si Yulus, wala sa sariling nasabi ko. Napalingon naman siya sa akin pagkatapos ay kinuha nito ang folder. At curious na binuklat-binuklat ang bawat pahina. Pagkatapos ay sumubo ng desserts na animoy nagbabasa lang ng pocketbook. Bilisan mong kumain dyan. Pagkatapos mo, uwi na tayo, utos ko. Sa kanya. Tugon nito at tumango. Puno kasi ang bibig nito kaya hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung anong iniisip ni Dad. Kung ano man yun, bahala. Siya dahil aalis kami ni Gigi bago pa man magsidatingan ang iba pang mga guests. Wala akong balak na ilagay ang mga sarili namin sa alanganin. Tumunog ang aking telepono kaya sinagot ko yun. Importanteng tawag yun mula sa hospital. Mas imahalaga ang tawag na ito kaya nag-focus na lang ako sa kausap ko sa kabilang linya. Sa sobrang pagkabisi ko sa telepono ay hindi ko namalayang marami na pala ang tao sa paligid. Nang lingunin ko si Gigi ay mukhang tapos na itong kumain. Mukhang inip na rin ito dahil pinatsyatsagaan na nitong panoorin ang laman ng folder na parang photo album lang. Naririnig ko pa siyang bumubungis-ngis dahil pinagtatawanan ang mga pictures ng mga nasa guest list at isa-isang pinupulaan ang mukha ng mga ito. Parang bata talaga, wala itong kamalay-malay kung gaano ka importante ang folder na pinagtatawanan niya. Nailing na lang. Akong binawi yun sa kanya. Tara na, yaya ko sa kanya at saka tumayo. Inilahad ko ang aking kamay sa kanya. Taka naman itong napatingin sa akin. Agad-agad, tanong nito pero tinanggap pa rin ang kamay ko at tumayo na. Nang makatayo siya at humarap sa akin ay napansin ko ang icing sa gilid ng kanyang labi. Pinahid ko yun gamit ang aking hinlalaki, saka wala sa sariling inilapit sa bibig ko at isinubo. Kitang-kita ko ang pamimilog ng kanyang mga mata dahil sa gulat. Ew! Kadiri ka, nakangiwi ang mukhang sabi nito. Napalunok ako dahil kahit ako ay nagulat din sa aking ginawa. Wala kasi akong napkin dito. Saka, hindi ka na bata. Sa susunod, ayusin mo yung pagkain mo para hindi nakakahiya sa ibang tao. Hindi ka talaga pwedeng isama kung saan-saan, paninita ko sa kanya at muling kinuha ang kamay niya para maglakad na. Hindi naman ito nagreklamo at sumunod na lang. Nakakailang hakbang pa lang kami nang bigla itong kumalas sa pagkakahawak ko at nagmamadaling bumalik sa table. May dinampot ito, saka muli akong binalikan kung saan niya ako iniwan. Malayo pa lang ay naluwang na agad ang pagkakangiti nito at proud na ipinakita sa akin ang designer candy pouch na may lamang gummy bear. Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti dahil sa ginawa niya. Mukhang ibebenta nga talaga nito ang pouch kagaya ng sinabi niya kanina. Ibang klase talaga, saan naman kaya niya balak dalhin ang pera niya? Sa edad niyang 18, napakalaking halaga na ang 4 milyon na ibinayad ko sa kanya. Muli ko siyang hinawakan sa kamay at nagpatuloy kami sa paglalakad. Kailangan ko nang makaalis dito habang wala pang nakakapansin sa akin. Ngunit nasa kalagitnaan pa lang kami ng bulwagan ay naharang na agad ako ng isang kakilala. Wala akong nagawa kundi ang kausapin sila dahilan para hindi kami lalong makaalis ni Gigi dito sa bal. Hahanap na lang ako ng tiyempo mamaya para makalayo. Pero may mga nagsidatingan pa na mga kakilala ko. Isa ko silang binati at nagbigay galang. Ipinapakilala ko rin si Gigi pero hindi ko
Nilalagyan ng label paraan ko para protektahan siya. Napaka-inosente. Panito para mapasali sa mga ganito. Ilang beses ko pa nga siyang nahuli na pasimpleng dumudukot ng gummy bear sa hawak nitong candy pouch at saka isusubo ng palihim. Akala naman niya ay hindi ko nakikita ang kanyang ginagawa pero hindi ko na lang siya pinapansin, mukhang sarap na. Sarap kasi siya sa kanyang kinakain. Maya-maya pa ay napansin ko ang mga bisita sa di kalayuan. Sa itsura palang ng mga ito ay halatang Heinz sila basta-basta sa industriya. Natanaw ko pa kanina kung paano sila makipag-usap sa iba pang mga business tycoons. Sa paraan ng mga tingin at galaw nila, mukhang may balak pa yata silang lumapit sa akin. Naunang maglakad ang mestizo at may edad na lalaki papalapit sa akin. Hindi ko siya kilala pero mukhang kilala niya ako. Siyempre, ako lang naman ang isang tagapagmana ni Chairman Tuazon. Dito na ako kinutuban. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Dahil wala akong alam tungkol sa kanya. Hawak ko nga ang folder. Pero alangan namang buklatin ko ito sa mismong harapan niya. Bago pa man ako makaramdam ng matinding kaba, biglang bumulong si Gigi sa gilid ko. He's Mr. Alfredo Mendoza, Lay of Phoenix Tech Solutions, Primary Vendor of Advanced Security Systems for Large Corporations. Natigilan ako nang marinig ang sinabi ni Gigi. Sila ang gumagawa ng mga high-tech surveillance networks na ginagamit ng mga top financial institutions at luxury establishments. They also provide advanced biometric authentication systems to other multinational firms for cybersecurity and data protection. Napaanga ako sa gulat at hindi agad nakapagsalita. Saka ako dahang lumingon sa kanya. Tapos na itong magsalita at ngayon ay nakayuko na ulit ito habang abala na namang dumudukot ng gummy bear mula sa hawak nitong candy pouch. Kunot noo kong tiningnan si Gigi na ngayon ay nakayuko at abala sa kanyang candy pouch. Malinaw sa akin ang sinabi niya at naalala ko na ang tungkol sa profile ni Mr. Alfredo Mendoza. Sa dami ng binasa ko kanina, nalito na ako kung sino-sino sila sa mga ito, pero mayong binanggit itong muli ni Gigi ay naalala ko na. Kahit paano naman ay may alam ako tungkol sa background ng mga kumpanyang pag-ari ng mga nasa guest list. Mukha, pangalan at personal information lang ng mga may-ari or CEO ang hindi ako pamilyar. Nawala ang atensyon ko kay Gigi nang batiin ako ng seryosong lalaki na nasa harapan ko na. Inilahad nito ang kanyang kamay sa akin para bumati. Dr. Gray, I'm glad to see the young Tuazon here, anito. Agad ko namang tinanggap ang kamay niya. Mr. Alfredo Mendoza, it's a pleasure to meet you. I've heard a lot about Phoenix Tech Solutions and its innovations in corporate security. Tugon ko at nananalangin na sana ay hindi kami nagkakamali ni Gigi tungkol sa lalaking kaharap ko. Biglang umaliwalas ang mukha ng lalaki. Good to know you're familiar with our work, nakangiting sabi nito. Luminga muna ito sa paligid at bahagyang tumaas ang kilay. Is your father here? Tanong nito. Unfortunately, he couldn't make it tonight. He had something important to attend to, so I'm here in his place, paliwanag ko sa kanya. I see. I suppose it's time for the next generation to step up, wika nito bago kami nagpatuloy sa usapan. Maya-maya ay nagpaalam na rin ito. Nakahina ako ng maluwag nang makaalis ito. Muli kong naalala ang ginawa ni Gigi. Ang swerte naman talaga, dahil sa dinami-rami ng nasa guest list, si Mr. Mendoza pa ang mismong nabasa niya. Nilingon ko siya at mukhang inip na ito dahil nahuli ko pa itong humihikab. Hindi ko tuloy mapigilang haplusin ang buhok niya dahilan para mapatingin siya sa akin. May itatanong pa sana ako sa kanya nang mapansin ko ang isang matandang Chino na papalapit sa direksyon namin. Akala ko ay lusot na ako sa problema, may isa pa pala. Namumukhaan ko siya pero hindi ko maalala ang tungkol sa kanya. Hay, sino naman kaya ang isang to? Wala sa loob na nausal ko sabay pagpapalabas ng isang malakas na buntong hininga. Siya si Mr. Benedict Hong, bulong ni Gigi, kaya mabilis akong napalingon sa kanya. Nakatingin siya sa paparating na matandang Chinese. Siya ang may-ari ng Azurion Vista Properties, isang luxury real estate developer na may mga high-end condominium and resorts sa Southeast Asia. Kilala ang company nila sa mga premium waterfront properties,
Tuloy-tuloy na pagpapaliwanag ni Gig habang titig na titig ako sa kanya at nagugulat sa mga salitang lunalabas sa kariyang bibig. Nang lumingon siya sa akin ay kurmunot bigla ang noo nito. Problema mo, nakairap na sabi nito. Sasagutin ko pa sana siya pero nakalapit na sa amin ang matanda kaya agad na akong mont sa bagong dating formal kong inabot ang aking kamay na tinanggap naman ng matanda. Hindi ko ipinahalata na wala talaga akong ideya kung sino siya. Mr. Hong, an honor to meet you. I've seen some of your Azurian Vistas luxury developments, it's very impressive, said ko. Hindi man pamilyar sa akin ang matanda, naririnig at nakikita ko naman ang mga properties nito. Napangiti si Mr. Hong nang marinig ang sinabi ko. Thank you Dr. Tuazon. We take pride in our projects. Perhaps one day can show you around our developments, anito na tila natutuwa. Hain pa man nagtatagal nang matapos kaming mag-usap ay may isa na namang lumapit. Sunod-sunod ang pangyayari. Hain ako makahina sa darni ng mga negosyanteng gusto akong makausap. At sa lahat ng pagkakataon ay walang kahirap-hirap na ibinubulong ni Gigi sa akin ang pangala, posisyon at kumpanya ng mga kausap ko na para bang matagal na niyang alam, gayong kanina lang niya ito nabasa. Na-realized ko rin na ako ang may hawak sa folder kanina pa at wala naman siyang anumang cheat sheet. Pero memoryado niya ang nakasulat dito kagaya ng kung anong ginagawa ng kumpanya ng mga ito at kung anong industry ang ginagalawan ng mga ito na parang nagbabasa ito ng may kodigo. May mga pagkakataon pa nga na ibinubulong nito ang mga detalye na pwede kong idugtong sa usapan para mas magmukha akong may alam. Sa tingin ko ay nabati ko na ang lahat ng guests na hindi pamilyar sa akin. Nilingon ko si Gigi dahil kanina ko pa siya gustong tanungin kung paano niya yun nagawa. Pero wala akong pagkakataon kanina dahil sunod-sunod ang paglapit ng mga gustong makipag-usap sa akin. Mas ipinagtataka ko pa ay parang baliwala lang dito ang kanyang ginagawa. Palinga-linga pa nga ito sa paligid at nahuhuli ko pang umingiti na mag-isa kapag may nakikitang nakakatawa sa paningin niya. Aksidente akong napatingin sa harapan at naagaw ng aking atensyon ang isang pamilyar na lalaking paparating, si Drake Rufino. Nakatingin siya sa direksyon namin at naglalakad palapit. Nang muli kong lingunin si Gigi ay wala na ito sa tabi ko. Nilingon ko ang paligid at hindi ko na ito makita pa. Ang bilis naman niyang nawala. Saan naman kaya nagsuot ang makulit na yon? Huwag niyang sabihin bumalik na naman siya sa buffet station para kumuha ulit ng candy pouch. Gusto ko man siyang sundan ay hindi ko na nagawa dahil nasa harapan ko na agad si Drake. Sa pagkakataong ito ay hindi madilim ang kanyang mukha. Sa katunayan, mukhang maaliwalas pa nga ang mukha nito ngayon at nakaangat ang sulok ng labi. I see, kasama mo pa rin si Gigi kahit tapos na ang usapan natin, walang patumpik-tumpik na sabi nito at hindi nakawala sa akin ang kanyang makahulugan ngiti. Kunot noo ko siyang tiningnan. Did you have anything to do with this? Ikaw ba ang nagsabi kay Dad na isama ko si Gigi dito? Direktang tanong ko at sinalubong ang tingin niya. Pero mahina lang itong natawa. I told you, 2 months lang ang kailangan ko. After that you're on your own. I never said a word to your father about Gigi. Tayong dalawa lang ang may usapan, sad nito at sumeryoso, back to the usual cold Drake. Lampasan akong tumingin sa kanya dahil sa pag-isip. Kung hindi kinausap ni Drake si Dad, ano nga kaya talaga ang dahilan ng ama ko kung bakit ipinadala niya si Gigi dito? And this Drake Rufino, bakit pakikipag-date kay Gigi sa napakaikling panahon ang hiningi niyang kapalit para wag niyang ituloy ang pag-pull out ng shares sa kumpanya ni Dad? At bakit kailangan ko pang ipakilala si Gigi sa mga magulang ko kung hindi rin naman magtatagal ang peke naming relasyon? Nahinto ako sa pag-isip nang muling magsalita si Drake. Hasn't she shown you yet? Tanong nito. Napakunot no ako dahil sa tanong niya. Mahina itong tumawa. Looks like your father already got glimpse of it before you did, ani Drake at tinapik ako sa balikat saka ako nilagpasan. Kunot no ako siyang sinundan ng tingin. Ano bang pinagsasasabi ng Drake na to? Nang makalayo siya ay luminalinga ako sa paligid at may hinanap ang mga mata ko. Teka, saan na nga ba nagsuot ang makulit na yon? Sa tansya ko ay nakaharap na namin lahat ang mga nasa guest list. Ngayong na-meet na namin silang lahat, ay bigla magyaya na si Gray na umuwi kaya matyaga akong naghihintay na matapos ang pakikipag. Usap niya sa lalaking mukhang foreigner, pero FEVP ng isang call center dito sa bansa. Habang naghihintay ay natanaw ko sa malayo ang isang napakatangkad na lalaki.
Agad ko siyang napansin dahil angat ang height nito sa karamihan, nasa mga 6 ito, kaya agad nitong naagaw ang aking atensyon. Isa pa ay kilalang-kilala ko siya, si Kuya Drake yun. Pero hindi doon nagtatapos, kasama niya si Ate Mucha. Patay na! Kapag nakita ako nito siguradong maya-maya lang ay tatawagan na ako ni Ate Tintin. Hindi kasi niya alam na nasa Manila ako. Hindi ko sinabi sa kanya dahil siguradong hindi yun papayag na sumama na naman ako kay Gray at baka sabihin pa kay Itay ang totoong nangyari sa cottage. Nang lingunin ko si Gray ay wala na ang kausap nito pero nakatingin ito sa direksyon ni Kuya Drake. Si Kuya Drake ay nakatingin din dito. Lagot na talaga, siguradong dito ang punta nilang mag-asawa. Nagmamadali akong lumayo para magtago ng hindi nahahalata ni Gray. Mamaya na lang ako magpapakita sa kanya kapag tapos na silang nag-usap ni Kuya Drake. Doon na lang muna ako sa sulok maghihintay kung saan wala masyadong tao at makakapansin sa akin. Makikita ko naman sa pwestong yun kung ano na ang ginagawa ni Gray. Habang naglalakad ay pasulyap-sulyap ako sa direksyong ni Ate Mucha para siguraduhin hindi niya ako makikita, pero sa pagmamadali at katitingin ko sa kanya ay may nakabangga akong tao sa tapat ng Buffet Station. Aw, sabay pa naming daing na nabangga ko. Masakit pero hindi ko yun ininda dahil bigla akong kinabahan. Hindi ako nakaharap sa kanya pero napakapamilyar ng kanyang boses. Agad akong tumalikod at tatakbo na sana nang bigla niya akong pigilan sa braso, kaya napahinto ako. Tatakbo ka pa ha, singhal ni Ate Tintin sa akin. Napapikit ako ng mariin. Booking. Kaya unti-unti akong humarap sa kanya. Nakataas ang kilay ito at nakapamiwang pa habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Pinayagan ako ni tatay, defensive na sagot ko kahit hindi pa siya nagtatanong paano kung sabihin ko rin kaya kay tatay na nagbahay-bahayan na kayo ng manugang niyang hilaw. Ganti nito sa kabinitawan ang braso ko. Bigla tuloy akong kinabahan. Ate, last na talaga to. Malaki lang kasi yung ibinayad niya dati sa akin kaya hindi na ako nakatanggi. Isa pa, kay Itay naman siya nagpaalam. Ayaw ko naman talaga paliwanag ko. Naningkit ang mga mata ni ate saka nagsalita. Kunyari ka pa, if I know, hindi ko siya type no, putol ko agad sa kanya. Bakit may sinabi ba ako? Napapaghalata ka, anito. Bigla akong natahimik nang ma-realized ang sinabi ko pero mabilis ako bumawi. Promise last na talaga to, seryosong sabi ko. Last na. Saan mo naman balak umuwi mamaya sa bahay niya? Paano kung gapangin ka na naman nun? Sunod-sunod na tanong ni ate. Muli niya akong hinawakan sa braso. Halika na, sa amin ka sasabay. Dun ka sa bahay namin uwi, sabi pa ni ate. Wow! Pumaparty mag-isa. Hindi man lang nagyayaya, wika ng isa pang pamilyar na boses sa likuran ko. Sabay kami ni ate na nahinto at napatingin sa nagsalita, si Ate Mucha. Nakangisi na agad ito. Napakamot na lang ako ng ulo dahil sa kanilang dalawa. Mukhang kinorner talaga nila ako dito. Hayaan mo natin, maya mo na yan sermunan sa bahay niyo. Enjoy muna tayo, baling ni Ate Mucha kay Ate Tintin. Binitawan naman ni ate ang braso ko, pero binalaan muna niya ako. Wag na wag mo akong tatakasang gigi ka, kundi malilintikan ka sa akin, banta ni ate at may pagturo pa sa mukha ko. Na nga! Kainis, sabi ko at nagdadabog na nilapitan ang table kung saan ko nakuha kanina ang candy pouch. Dumampot ako ng isa, pagkatapos ay lumingon ako sa kanila. Alam no ga ate, gummy bear laang ang laman na Parang tinadiga. Mas mahal pa ang lalagyan sabi ko at bumungis-ngis, saka ipinasok sa loob ng purse ko. Ibebenta ko to sa teacher ko, sabi ko pa sa kanila. Curious namang lumapit ang dalawa sa pwesto ko at dumampot din ng isang candy pouch at sinilip ang laman. Gustong-gusto ito ng mga anak ko, sabi ni Ate Mucha at kumuha rin ng isa saka isinilid sa cute nitong purse. Samantalang si Ate Tintin naman ay ibinalik sa table ang kanyang hawak. Ganun nga ang mayayaman, minsan parang anito. Napalingon ako sa waiter na dumaan. May bitbit itong tray ng mga malakristal na baso at color pink ang laman. Nilapitan ko yun at basta na lang dumapot ng isa. Pench ha, sabi ko sa waiter. Magalang naman ito at mumiti pa sa akin. Ang cute naman ng juice na to, amazed na sabi ko. Iinumin na sana ni Gigi ang lamang ng baso nang agawin yun Tintin sa kanya.
Tingi, hindi yan juice, saway nito sa kapatid. Pustahan juice yan, giit ni Gigi. Tumawa ng malakas si Mucha. Alak yan, sira, pagsang, ayon nito kay Tintin. Alam nyo, sa ating tatlo, ako lang yung matalino. Kayong dalawa, below average lang ang mga utak ninyo. Kaya alam kong juice yan, ayaw patalo ni Gigi sa dalawa. Bumuhalit ng tawa sina Mucha at Tintin dahil sa sinabi nito. Nag-apiran pa ang dalawa habang tumatawa. Alam kasi nilang ngayon lang nakarating si Gigi sa ganitong klaseng okasyon, kaya hindi nito alam na wine ang laman ng basong hawak nito. Sige ate, kapag yan napatunayan kong juice, kay Gray ako uwi mamaya, paghahamon ni Gigi na parang siguradong sigurado sa sinasabi nito na mas ikinatawa pang lalo ng dalawa. Kita mo na kung gaano katigas ang ulo nito. Walang pinapakinggan kaya napapahamak sabi ni Tintin kay Mucha habang nailing na itinuturo ang kapatid. Sus, irap ni Gigi at nilapitan ang waiter para kumuha pa ng 2 baso at ibinigay ang isa kay Mucha. Natatawa namang tinanggap yun ni Mucha. Tagay, malakas na sabi ni Gigi at itinaas ang baso na akala mo ay marunong mag-inom. Gumaya naman ang dalawa sabay inom para ipamukhang mali ang hula ni Gigi. Palibhasa ay umiinom occasionally sina Mucha at Tintin, baliwala na lang sa mga ito ang lasa ng wine. Samantalang si Gigi naman ay biglang nalukot ang mukha matapos malasahan ang ininom. Puwe alak nga, anito na hindi maipinta ang mukha at inilawit pa ang dila dahil sa pait na nalasahan, kaya muli na naman siyang pinagtawanan ng dalawa habang patuloy ang mga ito sa pag-inom. Inilapag ni Gigi ang hawak na baso at muling lumapit sa waiter. Pinch pa nga ako nung hindi masyadong matapang tian nito. Tumalima naman agad ang waiter at binigyan siya ng baso na mailamang alak na kulay blue at yellow. Tinikman niya yun, medyo mas matamis ang isang ito, kaya okay na yun sa kanya, at muling binalikan ang mga kasama. Baka malasing ka. Tandaan mo, napapahamak ka dahil dyan sa alak, sita ni Tintin sa kapatid. Mahina daw ang sipa nito, katwira ni Gigi. Saka kayo naman ang kasama ko mamaya pag-uwi, diga? Kaya okay lang kahit malasing, dugtong pa nito. Nga, minsan lang to, para saan pa ang nagpunta tayo dito kung hindi natin ito enjoy, gatong pa ni Mucha. Basta ha, hindi tayo pwedeng malasing. Yung mga bata nasa mga biyenan pa natin, nakakahiya, matigas na sabi ni Tintin. Pero hindi ganun ang nangyari. Ilang minuto pa lang ay mukhang may tama na ang tatlo. Nagsisimula na silang tumawa ng tumawa, kahit hindi naman masyadong nakakatawa ang mga pinag-uusapan nila. Maya-maya pa ay unti-unti nang nagbago ang atmosphere sa bulwagan. Mula sa pagiging seryoso vibes ng paligid, napalitan ng mas relax at masiglang mood dahil naging mas masigla ang pinapatugtog na musika. Hudyat na ito ang huling bahagi ng event, ang sayawan. Perfect timing naman ang tama ng alak sa kanilang tatlo, napapaindak pa ang mga ito habang nasa bandang sulok. Sa di kalayuan ay nakatayong nag-uusap sina Gray, Drake, Andrew at iba pang mga lalaki na mga kaedadan lang nila. Tanaw nila sa kanilang mga pwesto ang kanilang mga kasamang babae. Kita nilang nagkakasiyahan ang mga ito habang simpleng umiindak sa may gilid ng dance floor. Nang makitang okay naman ang mga ito ay muli nilang itinuon ang atensyon sa kanilang pinag-uusapan. Nung una, simpleng sayaw lang ang ginagawa ng tatlong babae sa gilid habang nagtatawanan. Pero ilang saglit pa ay nasa gitna na ang mga ito ng dance floor. Dahil umepekto na ang espiritu ng alak sa kanila, nalasing na nga ang mga ito ng tuluyan at hindi na nila alintana ang mga nasa paligid. May pag-ikot-ikot pa ang sayaw na ginagawa di Mucha. Slow motion hair flip naman ang kay Tintin. At si Gigi, may sariling tick moves na siya lang ang nakakaalam. Boring naman ng mga tugtog dito. Pang mga thunders, reklamo ni Gigi kahit papanay ang sayaw niya sa kantang Dancing Queen. Natanaw niya ang waiter at saka nito sininyasan na lumapit sa kanya. Agad na tumalima ang waiter at lumapit kay Gigi. Pwede bang mag-request sa EA ng dance song? Tanong niya sa waiter. Pwede po, nakangiting sagot ng waiter sa kanya. Bumulong si Gigi sa waiter para marinig siya nito. Po, napakamot ng ulo ang waiter nang marinig ang sinabi niya. Ano po kasi Hindi ko lang sigurado kung papayag ang ihi, alin lang ang sabi ng waiter. Umasim ang mukha ni Gigi dahil sa sagot ng waiter. Sandal, dyan ka lang, anito at umalis saglit. Kagaya ng bilin niya ay naghintay ang waiter kung saan niya ito iniwan. Maya-maya pa ay bumalik na siya.
O ayan, sayo na yan. Pwede mong ibenta yan, nakangiting ani Gigi sabay abot ng candy pouch sa kausap. Muli na namang napakamot ng ulo ang waiter. Sige na, lakad na. Kausapin mo na yung Eve, okay, anya at binalikan ang mga ate niya sa pagsasayaw. Walang nagawa ang waiter kundi ang sundin ang utos ni Gigi na mukhang lasing na nga. Samantala, sige lang ang tatlo sa pagsasayaw habang panakanakang umiinom pa rin sa tabi at hindi man lang namamalaya ng mga kasama nilang lalaki na lasing na sila dahil sa patay sinding ilaw. Maya-maya pa ay biglang nawala ang kantang pinatutugtog kaya huminto sa pagsasayaw ang lahat ng nasa dance floor. At nagkaroon ng saglit na katahimikan. Opa Gangnam Style yun ang kantang ni-request ni Gigi sa waiter na patugtugin. Hindi nga siya nabigo, pinagbigyan siya ng ihi sa request niya. At ang tatlong babae nagkatinginan nang marinig nila ang dating viral dance song. Samantala, sa di kalayuan, ang grupong kinabibilangan ni Gray, Drake, Andrew at iba pang mga negosyante ay sandaling nahinto sa pag-uusap nang marinig nila ang malakas na sigawan na nagmumula sa dance floor. Nakangiti pa nilang nilingon ang pinagmumulan ng ingay. Nagsisigawan at nagpapalakpakan sa tuwa ang mga nasa paligid dahil sa pagsasayaw ng tatlong babaeng nakagaon. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ng tatlong lalaki matapos makita ang mga babaeng kasama nila, nagwawala sa gitna ng dance floor at bigay na bigay sa pagsayaw ng Gangnam Style. Lumulundag-lundag pa ang mga ito na parang nakasakay sa imaginary horse. Oh God, halos sabay-sabay na sabi ng tatlong lalaki. Mabilis pa sa 4:00 na tinakbo ng mga ito ang mga kasama nilang babae na obviously ay lasing na sa paraan ng paggalaw ng mga ito. Nang makarating sa dance floor ay mabilis na hinila ni Drake si Mucha palayo, kahit patuloy pa rin itong kumikembot habang tumatawa. Mahigpit naman na hinawakan ni Andrew si Tintin sa biwang at halos ilipad na palayo sa dance floor. Samantala, si Gigi ay bigay todo sa kanyang horse move nang bigla siyang buhatin ni Gray na parang sako ng bigas at mabilis na sumunod kina Drake at Andrew palabas ng venue. Matapos nilang maipasok sa kani-kanilang mga sasakyan ang tatlong babae, ay nagkanya-kanya na rin sila ng sibat palayo sa lugar na yun.